Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, July 5, 2025, ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating unang pagbasa sa araw na ito, mula sa aklat ng Heneses, nakita natin si Jacob na gumamit ng panlilinlang upang makuha ang basbas ng kanyang ama na si Isaac. Bagamat siya ay pinagpala, ang daan na kanyang tinahak ay puno ng kasinungalingan at pagkawatak-watak ng pamilya. Ito ay isang paalala. Kahit may tagumpay, kung nakuha sa maling paraan, may kapalit itong bigat sa konsensya at puso. Sa ating ebanghelyo mula kay San Mateo, sinabi ni Jesus, hindi isinasalin ang bagong alak sa lumang sisidlan. Ang ibig sabihin, kung gusto nating sumunod sa Diyos, kailangan handa nating baguhin ang ating puso at isip. Hindi pwedeng bagong buhay, ngunit luma pa rin ang ugali. Kailangan nating mamuhay sa katotohanan, sa kabutihan at sa pananampalataya. Bilang mga sundalo o pamilya ng sundalo, hindi tayo ligtas sa mga tukso ng mundo. May pagkakataong napapagod tayo, nalilito, o nadadala sa maling impluensya. Ngunit tandaan natin ito, ang Diyos ay laging handang baguhin tayo. Ang tunay na kalusugan ng isip o mental health ay hindi lang kaginhawaan sa damdamin. Ito rin ay spiritual at moral na katatagan. Kapag tapat tayo sa ating paninindigan, tahimik ang ating loob. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, matibay ang ating loob. At kapag pinipili nating maging matuwid sa gitna ng gulo, nandoon ang tunay na kapayapaan. Tulad ng bagong alak, maging handa tayong magbago at tanggapin ang bagong lakas mula sa Diyos. Palitan natin ang pagod ng pananampalataya at ang takot ng pag-asa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, sa gitna ng gulo, pagod at tukso, bigyan mo kami ng pusong tapat at paninindigang matuwid. Palitan mo ang aming kahinaan ng iyong lakas. Sa bawat sundalo at pamilyang nagsasakripisyo, iparamdam mo ang iyong pagyakap. Gabayan mo kami sa araw-araw na paglilingkod upang ang aming buhay ay maging larawan ng iyong katapatan at pag-ibig. Gawin mo kaming bagong sisidlan ng iyong biyaya upang masilayan ka ng iba sa aming mga salita, gawa at serbisyo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.